We commit all of these things to you in Jesus' name. Amen and amen. Pwede na mo makabalik sa paglingkod o kagahapon sa amo gayod nga paghimo og children's outreach sa amo dito sa Sumpong. Nagtawag mi og mga bata gikan sa mga silingan, mga anak sa amo mga silingan, mga kaubanan sa Purok og naay mga bata nga naganhi. Samtang na ako sa gawas, na ako isa ka bata nga nakitaan dito, o gitawag na ko siya, diri kay mag-atuta sa himuta og Christmas fellowship, maghimuta og Christmas party dito sa among panimalay. Og ingon ka to nga bata, ay dili lang ko, pastor, dili lang ko kay nakapangbalay ramang ko. Dili lang ko kay wala man ko'y regalo nga ihatag pang exchanging gift. So mao na ang iyang rason nganong nga dili siya mag-apil sa pagsaulog sa Pasko. Kay wala siya'y maayo nga sinina, wala siya'y tarong ilis, o wala pod siya'y ikahatag nga regalo. O naapod ko'y duha na sad nga mga bata, giingnan ko nga, ay pastor, dili lang mi mag-apil ni ana nga pagsaulog niyo sa Christmas sa mga bata, kay nakapangbalay lagod mi pastor. Maulaw mi nga mag-anhi. Kay wala gyud mi sinina nga appropriate alang ni ana nga pagsaulog og Pasko. Mao na ang ilang rason. Apan sa ako nga pagpugos sa ilaha na nisugot ra sila og nagadto sila sa mga sa ambalay og naguban sila sa amo pagsaulog sa Pasko. Ug usahay mga kaigsuonan, isa na sa ato nga mga ginatan-aw, especially in this world, nga kung magsaulog ta og Christmas, maghinumdum ta og Christmas, kinahanglan na ay mga standards. Ang ato nga kalibutan nagahatag og secularized nga standards para ang isa ka tao or sa isa ka grupo makasaulog og Pasko nga tarong, nga maayo. Kinahanglan nakasinina, nakabisti og maayo, kinahanglan na ay regalo nga dala, kinahanglan inani ang pamaagi, kinahanglan daghan mga dekorasyon o daghan nga mga balloons or unsa pa nga mga setup aron maayo gyud tanong gyud ang Christmas. Apan ato tan-awon ang una nga pagsaulog sa Christmas on the viewpoint of the shepherds. Ato ila-ilahon kinsa di ay ni nga mga shepherds. O pinaagi sa pagtuon nato ni ini, hinaot pa ako tumong nga mausab ni ana nga klase nga panghunahuna. Nga mabag-o ni ana nga klase nga mindset nga naay standard aron arang-arang ang pagsaulog sa Pasko. Let us dive in sa ato pagpaminaw karon pinaagi sa kinabuhi ni ini nga mga shepherds. Kinsa di ay ni sila, unsa man ang ilang bahin sa pagkatawo sa ato nga Dios ug manluluwas. And the title of the message ng ato pagkatun-an ni nga gabi, walay lain kundi The Shepherd's Awe of the Savior's Advent. Advent just means coming, it means arrival, it means beginning. Mauna ang pag-anhi ni Jesus Christ. That is the first Advent or the first Christmas nga ginatawag. Ano na lang akong Advent para alliterated, The Shepherd's Awe of the Savior's Advent. Mauna ang ato nga pagkatan-awon, and there are three observations nga ato makita as we dive into the story of these shepherds. Wala ta kabalo kung unsa ang ilang mga pangalan, kay wala man na-indicate sa Bible. Wala pa ta kabalo kung pila sila kabuok. Naay mga nativity scenes, naay mga ginabaligya nga naka dito, tulo nga wise men, tulo pod nga shepherd ang naa. Pero actually wala ta kabalo. The Bible is silent about that. Wala ta kabalo pila nga shepherds ang naa dinhi. And the Bible of course has reasons, God has His own reason ngano nga dili niya gi-prioritize pila gyud sila or kinsa gyud sila, because I do believe ang mas importante nga ato pagkatun-an dili kung unsa ang ilang pangalan, kung dili unsa ang ilang reaksyon, kinsa sila ug unsa ang ilang bahin, ug unsa ang ato nga matun-an sa ila gayud nga pagsaulog sa Christmas. And the first observation nga ato makita dira mga kaigsuonan is sa ato pag-observe is the reaction of the shepherds. The reaction of the shepherds. Ingon diri
Now there were in the same country shepherds living out in the field, keeping watch over their flock by night, and behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Or sa uban nga translation, they were sore afraid. Unsa ang first nga reaction sa mga shepherd? They were afraid. Mao na ang ato nga makitaan. Panahon nga naay isa ka manulunda, isa ka anghel sa Ginoo nga gisugo niya aron magpakita niini nga mga shepherd kay the moment nga gipanganak si Jesus Christ dito sa pasungan, dito sa isa ka balay sa mananap sa Bethlehem, naapod dito sa ila ka mga sibsibanan, naapod sa mga countryside, sa mga kilid-kilid na ay mga shepherd dito nga gabi ug gabantay sa ilang mga karnero. Mao na ang nahitabo mga igsuon. Og panahon nga naa sila dito, naay isa ka manulunda, naay isa ka angel nga nagpakita sa ila, and their first reaction was they were afraid. Siguro makapangutan na tangano man. Why should we be afraid kung makakita ta og angel? Una sa tanan, of course, physically pa lang, of course, angels are spirit beings. Dili sila makitaan, apan they can take any form. They can transform themselves in any form. Mauna ang mga angel. And sa ato gayud nga mga kultura, sa mga pakita sa mga television o uban, ang angel isa ka gwapa kayo og dagway nga babae og naay halo sa iya ka sa taas sa iya ka ulo, na say pakpak og radiant kayo, white or yellowish or bright kaayo. Pleasant kaayo tan-awon. Apan, yes, ang mga angels in the Bible can take human form, but most of them are males. Most angels transform into men. Mao nang makita nato. And dili lang ni ana, nagkalahi-lahi ang physical description sa angel sa Bible. Ang uban nga angel were described as puno og mata sa tigbuok nga lawas. Imagine that. Mata lamang from head to foot, matatanan. And then ang uban nga angel gidescribe as puno og wheels, puno og mga ligid nga gatuyok-tuyok sa iya kalawas all around. Kung sa physical nga description lang, physical nga imagination nato, bisag kinsa man siguro mahadlok. Ang uban nga mga angels, they had a lot of wings to the point that they were covering from head to toe, tanan na coveran. O ang uban nga physical description sa angels, bisan pa man ang ila ka mga mata, murag laser nga mga thunder, mauna og lightning, mauna ang description sa angels sa Bible. So physically pa lang, it's very possible nga ang mga shepherds na hadlok sa pagtan-aw niini nga mga klase sa creatures, niini nga mga klase sa angel. But most scholars agree nga ang isang rason ngano nga nahadlok ang mga shepherds, mga kaigsuunan, is not just because of their physical appearance, but because of the condition of the shepherds. Kay kung ato istudyahan mga kaigsuunan ang Old Testament o ang New Testament, ang isa sa pinakaubos, pinaka-inferior nga trabaho or job sa Bible is being a shepherd. Second, in fact, sumala sa mga scholars, it is second to the last. Sa pinakaubos nga trabaho in the Bible, the last of course are beggars and outcasts, and at the same time, second to the last, shepherds. Karon nga panahon, kung mag-ingon ka, isa ka nga engineer, maka-proud ka kayo. Isa ko nga engineer. Isa ko nga businessman. Isa ko nga doctor. Isa ko nga maestra or maestro. Or isa ko nga pastor. Or inani nga mga profession, but walay makaingon. During their time, walay makaingon sa ilaha, isa ko nga shepherd. Walay makapahinambog ni ana nga trabaho because that is one of the most inferior, lowest, despised job in the Bible. So kani nga mga shepherds, ubos lamang kayo na sila. Mga inferior lang kayong mga tao. Mga kung sa ano pa, mga barbaric kayong mga tao. That is why they were in the countryside. They were not in the city. Mauna ang makita nato dinhi. And sa ilang nga tradisyon, what is pointed out sa ilang mga huna-huna
is the more inferior you are, the lower your job is, the more nga ikaw makasasala. Kaysa ilang hunahuna kung mas mabungahon ang imong kinabuhi, kung mas masapian ka, kung mas maayo ang imong trabaho, ikaw mas perpekto ka nga tawo sa atubangan sa Dios. Meanwhile, kung ubos lang imong trabaho, kung inaana lang imong kahimtang, isa ka sa mga pinakamakasasala nga tawo. That is their mindset. Sa unang nga panahon, that is why niini nga mga panahon, abi sa mga shepherds, kani nga manulunda, kani nga angel will be giving them bad news. Will be giving them mga ginatawag nato nga judgment. Silot alang kanila, so nahadlok sila. That is why it says here, they were sore afraid. Apan sa luyo ni Ana, gi-comfort sila sa angel. Kaya unsa ingon sa angel sa ilaha? Diri sa verse 8, makita nato, then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings or good news of great joy, which shall be to all people. Ay kabalaka, dili mo angay mahadlok, dili mo angay babalaka, kay ang ako nga ihatag sa inyo, ha? Lahi sa inyong gihunahuna. Ang ako nga ihatag sa inyo akong ginahuna-huna ninyo bad news, ang ako nga ihatag sa inyo good news, good tidings of great joy. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Now, have you ever thought about this? Why is it nga sa kadaghanan nga mga tao sa kalibutan, why is it nga ang first nga announcement sa pagkatao sa ato nga Dios ug manluluwas gihatag sa mga shepherds? Ngano man nga dili nagpakita ang angel sa mga religious people? Ngano man nga dili nagpakita ang Ginoo sa mga maayo kaayong kahimtang sa kalibutan nga mga tawo? Ngano man nga dili didto sa mga sapian? Ngano man nga dili didto sa mga arangan? Ngano man nga dili sa mga politiko? Ngano nga sa tanan nga mga tao, shepherds gyud? Sila gyud nga mga ubos man sila nga mga tao. Wala man sila yung mga edukasyon. They were uneducated. They were smelly. They were despised. They were on the lower end sa ato gayud nga economic system. Why is it nga sila pa? Because mga kaigsuunan, the good news, the gospel that Jesus Christ came to save us is not just for the rich, not just for the religious leaders, not just for pastors, not just for Bible women, not just for church workers, not just for church officers, not just for deacons. Dili lang para sa mga sapian, dili lang para sa mga may impluwensya, dili lang para sa mga arangan, but para sa tanan regardless of your status sa kinabuhi. It symbolizes, mga kaigsuunan, nga ang Ginoo nagpakatao in the person of Jesus Christ, not just for those who call themselves elite, but to all of us, kinsa man ka. Kung ang pagtanaw man nimo sa imo kaugalingon, ubos kay ka nga tawo. Kung ang imo nga trabaho magpagtanaw sa uban, ubos kay na nga trabaho. Kung ang imo nga kinabuhi ginadespise sa uban, ang imo nga kinabuhi para sa uban nga tao is very inferior kind of life. The gospel is for you. Jesus Christ came to save you regardless of your status in life, regardless of who you are. Mo nang makita nato diri mga kaigsuunan, the shepherd's reaction and how the angel of the Lord giusab niya ang reaction sa ilaha. Because they were thinking, oh, na ang anghel para silutan kami, na ang anghel para i-pronounce ka namo ang judgment nga deserving kami. And yet, the angel of the Lord said, kana nga kahadlok nga may naa ka mo, kana nga mga kabalaka nga may naa ka mo, pagkapanason nako, because now, in this night, there is a Savior nga nag-anhi aron luwason kamo ni ana nga klase sa kinabuhi, ni ana nga klase nga mindset, ni ana nga klase nga mga butang nga inyo gihunahuna. Mo nang makita nato sa reaction sa mga shepherds. They were greatly afraid, and yet they were comforted by the angel.
And isa pa, sumala sa uban nga scholar, we are not sure of this, pero sumala sa uban nga mga scholars, kani nga mga shepherds, nagabantay sila actually sa mga karnero, o kana nga ginabantayan nila nga mga karnero, sumala sa uban nga mga nagtuon sa pulong sa Ginoo, not actually for business purposes nga karnero, dili na ibaligya nga karnero, kung dili kana nga mga karnero ang ihalad dito sa templo sa Jerusalem. Ang ila ginaalumahan, ang ila ginatanaw nga mga mananap, mga hayop, mga karnero, those are offering animals. Those are animals nga ihalad sa Ginoo aron maging at peace sila sa ilang mga sala. Aron mabawasan ang ilang mga sala. And that gives us a whole new perspective kay kaning mga karnero, kaning mga shepherds, gabantay sila sa mga temporaryo nga mga makakuha og sala, and yet gipakita sa Dios sa ila ang permanente nga makakuha og sala, the Lamb of God who will take away the sin of the world. Mauna ang makita nato, what a great encounter sa mga shepherds ni ini nga balita nga gihatag kanila sa angel. And ikaduha, makita nato dili lang ang ilang reaction, but secondly, after those encounter, ang ilang resolve. Ang ilang resolve. Diri sa verse 15, ingon diri, so it was, when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, let us now go to Bethlehem and see this thing that had come to pass, which the Lord had made known to us. Verse 16, and they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Now when they had seen him, they made widely known the child which was told them concerning this child. Makita nato, dili lang ang ilang reaction, kung dili ang ilang resolve. Ang unang makita nato nga resolve nila is their committed obedience. Their committed obedience. Imagine, ingon diri, after nga naghawa ang mga angels nga nagproclaim og good news sa ilaha, ingon sa pulong sa Ginoo, kani nga mga shepherds, kani nga mga magbalantay, nagmeeting sila, og naghisgot sila, og nagingon sila sa matag usa, mag-adto gyud ta. Adtuan gyud nato, tumanon gyud nato kung unsa ang giingon sa atua. And dili lang sila nagsabot, nakatry na ta nagsabot, klaro ng atong sabot, pero pag abot na ni ana nga pizza sa ato gisabutan, murag wala naman. Nakatry na ta ana. Nagsabot-sabot mo kani mga higala kani nga pizza, mag-fellowship ta, mag-adto ta sa bukid or mag-adto ta sa beach or maghimo ta ni ini nga klase nga reunion or ni ini nga klase nga buluhaton, and then klaro pa ang sabot nato, daghan pa kaayo ko, yes, adto gyud ta. Pero paduol ang pizza. Padaghan po nga padaghan ang magayon, ay dili di available, ay dili di available, hangtod sa wala natuman ni ana nga klase nga sabot. Have you ever experienced that? Pero kani mga kaigsuunan, nagsabot sila o gituman gyud nila ana nga gisabutan nila. Ingon nila mag-adto ta, and they went with haste. Ingon diri, dili lang sila nagsabot-sabot nga pulong lang, words lang, walay klaro nga klase nga sabot, but gituman gyud nila, they went, ingon pa dito, with haste. Very passionate sila, very committed sila. Dili nga hangtod pulong lamang, kay daghan man mga tao nga maayo lamang sa pagsulti, maayo lamang sa pulong pero wala may ginabuhat, di man ginatuman ang ilang nga ginabuhat. Pero kani nga mga shepherds, mga kaigsuunan, ingon diri, nagsabot sila, nag-adto sila with haste. And kana nga klase nga committed obedience, dili basta-basta nga naman. Kay ang Bethlehem, ang city of David, dili man na isa lang nga classroom or dili man na isa lang dapit. Lapad man na. O sumala sa mga scholars, posible nga sa Bethlehem na ay less than 1,000 population. Gamay lang kayo ng komunidad, gamay lang ang village. Less than 1,000 population.
Apan during this time, kung mahinumduman nato, nagpatawag og census ang emperor. Og tanan nga mga kaliwat ni Haring David mag-adto dito gani wala nay masudlan si Mary and Joseph sa kadaghan sa crowded sa mga tao, puno na kaayo kins. Og dili lang man isa ang balay sa mga mananap, daghan man na kaayo. So imagine, ang clue lang, ang direction lang agihatag sa mga shepherds, naa siya sa Bethlehem, o ang baby makita ninyo nga naa sa isa ka pasungan, naa sa isa ka manger. Wala man nag-ingon ang angel sa ilaha kung asa gyud na dapit located within Bethlehem. So lisod kaayo na nga klaseng buhaton. Pasalamat ta karon kay naa may Google Maps or naa may Waze nga ato gamiton, usahay lang galing mo palya kay sa lahi nga direksyon ta ihatod, pero sa ilaha wala man. Imagine suruyon nila ang isa ka village o isa ka baryo, panghitaon gyud nila tanan, sudlan gyud nila tanan nga mga naay balay sa mananap o panghitaon gyud tagsa-tagsa. Imagine their resolve, imagine their commitment. Ug wala gyud sila ni give up mga kaigsuunan. Na may mga tao nga maayo lamang sa pagsugod. Maayo lamang kung sayon pa. Apan samtang gadugay, kung medyo lisod na, kung naanay mga agian nga mga kalisod, mo give up na. Dili na padayunon, hangtod sugod lamang taman. Pero kani mga kaigsuon ng mga shepherds, ingon diri, nakitaan gyud nila, nagpadayon gyud sila sa pagtan-aw hangtod nga nakitaan nila si Mary and Joseph o si baby nga Jesus Christ nga naa didto sa pasungan, nga naa didto sa manger. Imagine the resolve. Dili na basta-bastang obedience. That reminds us, mga kaigsuunan, that when we obey completely and we obey committedly. O dapat kung mag-obey ta mga igsuon, because partial obedience is disobedience. Partial obedience is disobedience. Unfinished obedience is disobedience. Why? Because dili nila giingnan ang mga angel nga pag magsugod mo og mangita, but ang gihatag sa ila pangitaon gyud ninyo. You are to complete that task. And that is the same for us when we are challenged to do a task. We are to do it completely. Sayon naman kayo magsugod. Malipayon pa man, hayahay pa man, pero kung naana ta sa tunga-tunga, dito ta maka-experience og kalisod. Dito ta maka-experience og mga trials og usahay matintal ta to give up. But hinaot pa nga magpadayon kita sama sa resolve sa mga shepherd. And second, makita nato dili lang ang resolve nila in their committed obedience, but in their makita nato dire in their sharing of the gospel. In their sharing of the gospel. And it says here sa atong pulong, and all now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child, and those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. Actually, ungon sa mga scholars, ang first yun nga evangelist, kani nga mga shepherds. Nakitaan nila ang gisaad nga Dios og manliluwas, and their resolve was this, i-share yun nato na sa uban. That gives us a challenge mga kaigsunan nga ang Christmas dili lang taman diri sa sulod sa simbahan, but i-share nato sa uban. Ang good news of salvation nga ato gaiwali diri sa simbahan dili lang taman diri. Ang gospel dili lang taman diri, but we are to share it sa uban. Usahay daghan kitag rason. Pero ato hunahunahon ang mga shepherd, siguro makahunahuna pud sila, kinsa raman mi? Isa mi sa pinakaubos nga mga tao sa among komunidad. Second to the lowest ang among trabaho. Kinsa raman mi ang pagtanaw sa uban sa amua mga makasasala. Kinsa raman mi
nga ang pagtanaw sa uban sa amua mga inferior. Kinsa raman mi nga ang pagtanaw sa uban sa amua uneducated. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, they shared it. Regardless of all those things, wala na nila gi-consider kung kinsa sila. Ang ila lamang nga kung unsa ka maayo ni ini nga news, kung unsa ka maayo ni ini nga nakita nila, dapat lamang nga i-share nila sa uban. Because they are sharing not who they are, but who they have seen, and that is Jesus Christ. And Jesus Christ is worthy, not just nga para sa ato ang kaugalingon, but worthy to be proclaimed to other people as well. That is why ingon diri ang reaction sa mga tao, they wondered, uy, inaana di ay ang mga nakitaan ni nga mga shepherd? Unsa ka nakatinuod? That is the response ni ini mga kaigsuunan. That gives us a challenge. Not just to celebrate Christmas and absorb the gospel and thank God for the gospel, thank God for Jesus Christ, maayo na, but not just thank God sa ato kaugalingon, but to share Him, to proclaim Him sa uban nga tao as well. Because dili lang ikaw ang angay nga naay pinaskuhan karon nga Disyembre through Jesus Christ. But angay pod nga ang uban nga tao nga wala pa ikaplag sa iyaha, wala pa nasangyawan sa gospel, makaambit ni ana nga klase nga panalangin, spiritual blessing of salvation. Munang makita nato ikaduha ang ila result, and lastly, and I will end with this, their response. Their response. Ingon diri sa pulong sa Ginoo in verse 20, then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told them. Unsay pinaka-response nila sa tanan nga nakitaan nila, sa tanan nga ilang na-absorb gikan sa mga angel, mga nakitaan nila gikan sa kang Mary and Joseph sa baby, ang pinaka-response nila is that they glorified God. They praised God, mga kigsungal. And that is the ultimate reason, the ultimate purpose nga nung ginatanaw nato balik ang Pasko, ang Christmas. It's good nga naatay mga decoration, it's good nga naatay mga pagkaon, it's good nga naatay mga regalo, it's good nga naatay mga bonuses, it's good nga naatay mga fellowships nga mahitabo, it's good nga naatay mga maambitan nga mga panalangin materially. Those are good things, but the primary purpose ngano nga matag tuig ginasaulog nato ang Christmas is for us to once again revive ourselves to glorify God. That God should be glorified sa ako ang kinabuhi. Not these things. Because these things will not last. I will remember Christmas once again so that ang ako kainit sa paghimaya sa Dios, pag-worship sa Dios, ma-revive, pag-usab. Ingon diri, then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told them. Mao na ang response sa mga shepherd. And sama sa mga shepherd, kita usab are beneficiaries, recipients of this great news nga gihatag. Wala may anghel nga nag-anhi siguro sa ato face to face. Kinsa may naka-experience sa ato diri, wala man siguro. But God has used His own instruments to share to us the gospel, to share to us the good news of salvation. Sa panahon nga kita makasasala pa, sa panahon nga kita wala pa nakasigurado sa atong kaluwasan, sa panahon that we are helpless and hopeless and bound to eternity in hell, na ay gigamit nga instrumento ang Ginoo to share to us the gospel, and tungod ni ana nakadawat ta ni ana nga panalangin. Nakadawat ta sa kaluwasan through Jesus Christ our Lord and Savior, and kana nga butang mga kaigsuunan is worth glorifying God for. Is worth praising God for. Hinaot pa nga kani nga Christmas, dili lang puno sa partying, but most importantly, puno sa worshiping. Not just sa presence, but the presence of Jesus Christ. Hinaot pa
that as we celebrate Christmas karon nga tuig, we will do it sama sa response, sama sa resolve, sama sa reaction ni ini nga mga shepherd. They were expecting bad things, but they were given good things, good news of salvation. And ang ilang resolve, maupod unta ang atong resolve. Kay nakaplag ta sa kaluwasan, kay gihatag sa ato ang pinakamaayo nga regalo through Jesus Christ. Our resolve should be, kita maging committed ta sa pag-obey sa Ginoo. Maging committed ta sa pag-obey sa Ginoo. O kita maging instrumento nga ang uban usab nga tao nga wala pa nakaila si kang Jesus Christ, makaila sa iyaha through us. And dili lang sa atong nga resolve, but sa atong nga response. As we celebrate with the remaining days of this year, as we celebrate Christmas, we celebrate it with the right attitude, a worshipful attitude, a worshipful response sa tanan nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Magaampo kita. Amahan nga lang iton, salamat sa imong pulong nga amo na katunan karon nga kahaponon. Salamat o Dios sa mga panalangin, espirituhanong panalangin through the life of these shepherds. And it is our prayer nga ikaw magagiya kanamo not just to be hearers but doers of your word. May your name be praised, be glorified, and be magnified. Not unto us, O Lord, not unto us, ingon pa sa psalmist, but to you be all the glory and the honor for your mercy and for your truth's sake. We commit these things in Jesus' name. Amen and amen. Magampo ta. Aman o Diyos namang balaan, salamat yun sa imong gugma, salamat sa imong ilagad. Nga gigamit mo ganun sa pagpinundom ka na mo sa mapagpatawad ng ibabaw sa kalibutan. Sa unang hukyayon, ang mga manlulunda, nagpadayag pinagi sa imong magbalantay sa mga kandir. O sila nagsangyaw, may tungod sa pagpakatawad ng Ginoong Hesukristo alang sa tanan. Salamat sa imong gugma, gihatong walang ka na mo na sa kapunon, bisan pa sa mong paghatag sa mong mga gasog tight sila kanimo nga gamita kini Ginoo, ikaw maghatag kanu kining mga salapi sa pagpakailap sa maayong balita ug gamiton ka sa kini Ginoo para sa imong kamayban. Diyan po na mo gisalay pagpasalamat sa ngalan ng Ginoong Kristo. Amen.